like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Nagtanong si Henry kung ayos lang ba siya. Sinubukan ni Aizen na kalmayan ang sarili at sinabing wala lang iyon. Naisip ni Henry na sapat na ito dahil nakapagdeklara na siya ng giyera sa isang kaaway mula sa kanyang nakaraang buhay. Naging alerto si Aizen at inulit ang pangalang Henry Morris, sinasabing parang isang nakakatakot na nagkataon lang ito. Humingi ng paumanhin si Henry sa pagkabigla nito at sinabing hindi niya sinasadya. Sabay dagdag na madalas siyang nahaharap sa mga gulo dahil sa kanyang pangalan. Nagtanong si Aizen kung bakit inaalok ito ni Henry. Naisip ni Henry na biglang naging matalas ang ugali ni Aizen dahil sa pangalan at sinabing siya ay isang baron na nagsilbi sa Fort Caliburn, ngunit isa pa ring lalaking malayo pa ang lalakbayin sa mundo. Nagtanong si Aizen kung inalok ba muna niya ito kay Bond upang makuha ang kanyang interes. Kinumpirma ito ni Henry at naisip na naghihinala si Aizen dahil tila masyadong perpekto ang lahat at kinikilabutan ito. Pagkatapos ay sinabi ni Aizen na pinapahalagahan niya ang presensya ni Henry at siguradong haharapin niya si Albert sa harap ng kanyang kamahalan. Naisip din niya na ang lahat tungkol sa pangalan at kilos ni Henry ay kainahinala at kailangan niya itong gantimpalaan ng maayos para hindi ito magsalita sa likod niya at pagkatapos ay paalisin na. Sinabihan niya ang kanyang subordinate na bigyan si Henry ng malaking gantimpala at ihatid ito palabas. Habang humihigop ng tsaa, naisip ni Henry na hindi niya inasahang magdedesisyon si Aizen base sa instinto sa halip na loika, na nagpapakita kung gaano kabagabog si Aizen sa pangalang Henry Morris. Naisip din niya na hindi niya inasahan ang ganoong reaksyon at kailangan na niyang tapusin ang mga bagay-bagay para sa araw na ito. Pagbalik sa Vivaldi matapos dumating ni Van sa Ankelman, ginawa niya ang iniutos ni Henry at agad na ibinigay ang management team kay Haas, na agad namang pumirma sa kasunduan at ang management team ay nakumpleto ang financial audit ng Ankelman ng maayos. Kinilala dahil sa kanyang kakayahan, buong pagmamalaki ring tinanggap ni Haas ang mga incentives na binanggit ni Henry. Matapos tapusin ang lahat ng hiniling ni Henry, agad na bumalik si Van sa Vivaldi. Ipinaalam sa kanya ni Ten na si Henry ay pumunta sa isang misyon sa Salyura pansamantala. Sinabi ni Van na tutuloy din siya sa Salyura, ngunit sinabihan siya ni Ten na maghintay at sinabing siya na ang gagawa ng mga preparasyon. Bago maglakbay, uminom si Van ng potion at sinabing madaling tanggalin ang pagod sa paglalakbay salamat sa espesyal na recovery medicine na gawa ng temple at pagkatapos ay sinabing pupunta na sila sa Selra. Samantala, naghanda si Henry na umalis at sumama sa kanya si Vatican sa labas. Huminto si Henry at sinabi kay Vatican na hindi na kailangan silang ihatid pa ng malayo. Naglagay din siya ng isang gold coin sa bulsa ni Vatican at sinabing tip ito. Inis na naisip ni Vatican na kumuha lang si Henry ng maliit na halaga ng ginto bilang gantimpala mula sa treasury ni Count Aizen at pagkatapos ay ibinalik ito sa kanya bilang tip. Tinatawag siyang isang mayabang na lalaki. Umalis si Henry na iniwang puno ng frustration si Vatican. Sa Imperial Palace, isinaad na ang mga pinuno ng 6 na great houses ay may awtoridad na magpatawag ng isang pagpupulong. Ipinaliwanag na kung ang pagpupulong ay isang emergency, ang mga pinuno ng 6 na great houses ay dapat tumugon sa tawag habang ang emperador at ang mga grand dukes ay may karapatang hindi tumugon. Gayunpaman, isinaad din na may isang uri ng tawag na tiyak na magpapalahok sa emperador. Ito ay kapag ang isang tao ay inakusahan ng pagpaplano ng treason o ng pagpapakita ng kawalang galang sa emperador at kapag formal na inakusahan ng iba ang taong iyon. Sa pagpupulong, isinaad ng isa sa mga pinuno na si Aizen sa kanyang kamahalan, Silver Jackson Edward, na ipapaliwanag niya ang dahilan ng pagpapatawag, at inutusan niya ang mga guards na dalhin ang merchant at ang mga tauhan nito bilang patunay. Dinala sila ng mga guards, at humiling pa si Isizen ng pahintulot na dalhin ang mga bangkay ng Viper Knights bilang pinakamahalagang ebidensya sa akusasyon. Pinayagan nito ni Silver. Dinala ang mga bangkay ng mga knights, at ang lahat ay nagalit pagkakita sa mga ito.
Isinaad ni Aizen sa kanyang kamahalan na ang dahilan ng pagtawag sa akusasyon ay ang isa sa 6 na great houses ay hindi lamang lumabag sa mga utos ng kamahalan kundi sinayang din ang kapangyarihan ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng Imperial Knights ayon sa gusto niya. Sa galit, hiniling ni Silver na malaman kung sino ang nang-ahas na sumuwi sa kanya at naging sanhi ng pagkamatay ng mga Imperial Knights. Inilarawan na ang emperador ng Eurasia na si Silver Jackson Edward ay isang inutil at hanggal na pinuno. Gayunpaman, siya ang tanging emperador sa mundo. Isinaad pa na kapag ang isang taong may simpleng pag-iisip ay may hawak na kapangyarihan, walang nakakaalam kung sino ang babagsak sa ilalim ng kanyang espada at sa makatuwid ang isang bulag na espada ang itinuturing na pinaka-nakakatakot. Pagkatapos ay itinuro ni Aizen si Mark Albert ng Crimson Family, at isinaad na siya ang may pananagutan. Ipinaliwanag na ang Crimson Family ay sikat sa paglalabas ng maraming tao na may mapamaraang isipan tulad ng mga tacticians o mga sundalo. Bukod dito, inilarawan si Mark Albert bilang isang bihasang lalaki na nagpresenta ng pinakamaraming pulisya kasunod ni Henry sa kanyang nakaraang buhay. Sa frustrasyon, tinanong ni Silver si Albert kung totoo ba ito at lihim na naisip na kaya naman pala naantala ang mga ulat ni Sal Oras at Monk. Inutusan ni Aizen ang mga guards na haburan ang mga bangkay at ipinakita ang mga tatos sa kanilang mga braso. Lihim niyang inisip na wala ng taka sa ebidensyang ito at naisip na kung uudyukan niya ang emperador ng kaunti pa, maaari na niyang mapatalsik si Albert. Lalo pang nagalit si Silver pagkakita sa mga tatos. Isinaad ni Aizen sa kanyang kamahalan na si Albert ay patuloy na kinukurakot ang minimum survival supplies na ibinibigay ng emperador sa mga outcast sa Celdron ng higit sa 1 taon. Sinasadyang kumuha si Albert ng mga commoners, nagpapanggap na magpapadala ng mga supplies at matapos makipagsabuatan sa pinuno ng Viper Knights, hinahayaan ang mga Viper Knights na nakabalat kayo bilang mga karaniwang magnanakaw na nakawan ang mga supplies. Nilinlang niya ang kanyang kamahalan. Sa frustrasyon, inihampas ni Aizen ang kanyang kamay sa mesa at idineklara na hindi lamang sinuwi ni Albert ang mga utos ng emperador, kundi pumatay din ng mga inosenteng nasasakupan at kumuha ng pera mula sa kaban ng bayan para sa sarili niya. Sa sobrang galit, kinuha ni Silver ang sandata ng guard na nakatayo malapit sa kanya at naghandang sumugod. Kay Albert, isinaksak ni Silver ang espada sa balikat ni Albert, ngunit hinawakan ito ni Albert ng kanyang kamay at pinigilang lumalim pa. Sa frustrasyon, tinanong ni Silver kung paano nang ahas si Albert na sumuwi sa kanya. Ngumisi si Aizen, kumbinsidong ito na ang katapusan ni Albert. Habang hawak ang espada, sinabi ni Albert na hindi niya napigilan ang sarili, at lumuhod. Ipinaliliwanag na lahat ng mga outcasts ay nagmula sa mga rebelding pamilya. Binunot ni Silver ang espada, inihagis sa tabi, at tinanong kung ano ang sinabi niya. Ipinaliwanag ni Albert na ang emperador ay nagpakita ng pagkamahabagin sa mga traidor na ito, ngunit hindi niya sila mapapatawad dahil naaalala pa rin niya si Henry Morris na nakikipagtawaran sa emperador para sa kanyang buhay at sa buhay ng mga outcasts. Iyon ang dahilan kung bakit kumilos siya para sa karangalan ng emperador at yumuko. Iniaalay ang sarili na parusahan dahil sa paglabag sa Imperial Order. Nagulat si Aizen sa biglang pagbaligtad ni Albert at naisip na ang mga kilos nito ay hindi tumitigil sa paghanga sa kanya. Si Albert, na muntik nang maging lumabag sa batas dahil sa pagsuway sa Imperial Order at pagsasayang ng pambansang lakas, ay ngayon, nang walang nakakapansin, ay isa ng tapat na lingkod na ang iniisip lamang ay ang ikabubuti ng imperyo. Narealize ni Silver ang kanyang pagkakamali, hinawakan si Albert, at tumawag ng priest. Niyakap niya si Albert at inamin ang kanyang pagkakamali, sinasabing siya ay isang hanggal at hindi niya alam kaya niya ito inatake. Ngumisi si Albert. Sa gabi, si Henry, na nakaupo malapit sa apoy, ay naisip na hindi niya mapigilan ang hindi magandang pakiramdam na ito at nagtaka kung paano niya pagbabayaran si Aizen. Tinawag niya si Clever at inutusan itong pumunta sa treasury na dinaanan nila kanina at kunin ang lahat. Sumang-ayon si Clever at naglaho. Habang nakahiga sa lupa, naisip ni Henry si Aizen at inaasahang magagalit ito ng husto pagkakita sa kanyang treasury, na parang isang hindi mapasok na kuta na ngayon ay wala ng laman na ginto. Bumalik agad si Clever at nagulat na tapos na ang trabaho.
Binigyan siya ni Henry ng pipino, na kinain naman ni Clever. Si Henry, habang nakatingin sa buwan, ay naisip na ang lahat ng iyon ay dapat na hindi bababa sa 10,000 ginto, at ngayon ay maaari na silang bumalik sa Vivaldi ng walang pagsisisi. Kinabukasan sa Gorge Checkpoint dumating si Van at pinatigil siya ng guard, sinasabing walang commoner ang pinapayagang pumasok sa lugar na ito. Ipinakita ni Van ang kanyang identity card at ang guard ay nabagabag pagkakita sa golden card, nirealize na si Van ay dapat na kahit man lang isang marquis o mula sa Imperial Palace. Yumuko ang guard at humingi ng paumanhin sa hindi pagkilala sa isang taong may mataas na katayuan at sinabing tatawagan niya ang chief. Dumating si Bond at natuwa pagkakita kay Van, sinasabing ito ay si Lord Van. Masayang binati siya ni Van at sinabing matagal na nung huli silang nagkita at mukhang nagtatrabaho ng maigi si Bond. Idinagdag ni Van na pumunta siya dahil may kailangan siya sa isang mercenary mula sa paint industry. Nagtanong si Bond kung ang tinutukoy ba niya ay si Henry. Kinumpirma ito ni Van at sinabing siya ang kasalukuyang second-in-command ng mercenary group na pinapatakbo ni Henry. Narealize ni Bond na si Henry ang pinuno ng mercenary group at nagkomento na ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi siya ordinaryong lalaki. Inimbitahan niya si Van sa loob, sinasabing marami siyang sasabihin tungkol kay Henry at pinatuloy ito. Ang kontinente ay pinag-isa at ang digmaan ay tapos na. Ngunit ang hukbo ay kailangan pa rin. Kaya nagsimula ang imperyo na turuan ang mga manggagawa sa mas episyenteng paraan. Bilang resulta, ang iba't ibang academies kabilang ang Swordsman Academy ay naging mga imperial institutions. Maraming tao ang nagsimulang palakasin ang kanilang mga kakayahan hindi para mabuhay kundi para tuparin ang kanilang mga pangarap. Dahil dito, pumasok ang imperyo sa isang golden age ng walang katapusang kapangyarihan. At sa paglabas ng mga mahuhusay na tao taon-taon, ang pamantayan ng lakas ay patuloy na tumataas. Ang tunay na lakas ay hindi tinutukoy kung gaano kahusay gumamit ng sandata, kundi kung gaano kahusay gumamit ng aura. Ang potensyal na lakas sa loob ng mga tao. Si Connor, ang third unit leader ng Viper Knights, ay isang elite sa mga elite. Kahit nasa kanyang 20s pa lamang ay nagsisilbi na siyang pinuno ng 3rd unit ng Imperial Knights. Sinabi ni Salmora kay Connor na kailangan niyang maglakbay patungo sa Seljura. Nagtanong si Connor kung ang tinutukoy ba niya ay ang Seljura sa Hilaga. Kinumpirma ito ni Salmora at idinagdag na ang misyon ay top secret, inuutusan itong huwag magbigay ng babala sa sinuman at pumunta ng tahimik. Ibinigay niya kay Connor ang buong 3rd unit at inutusang burahin ang lahat ng humihinga sa Seljura, sinusunog at pinapatay ang lahat, simula sa Imperial checkpoint na nakalagay sa pasukan. Sumang-ayon si Connor at sinabing hindi siya bibaigo. Sa gabi, narating nila ang Seljura checkpoint. Ikinumpas ni Connor ang kanyang espada at inutusan ang unit na patayin ang lahat at sumugod ang unit upang atakihin ang checkpoint. Noong gabing iyon, magkasamang umiinom sina Bond at Van. Habang nag-enjoy sa kanilang inumin, may narinig si Van. Tumayo siya at sinabing tila mayroon silang mga bisita. Hinawakan ang kanyang espada, sinabihan niya si Bond na maghintay doon sandali at sinabing babalik siya agad. Lumabas siya at nakaramdam ng isang malakas na enerhiya. Nakaramdam siya ng bloodthirst mula sa kabila ng mga burol at tinansya na mayroong humigit kumulang na 20 tao. Humakbang siya pasulong at sinabing ang paghinga sa malamig na hangin ay nagpapalinaw ng kanyang isip. Nang makita sila, naisip niya na base sa narinig niya kay Bond kanina, sila ay dapat na ang Viper Knights. Inilabas niya ang kanyang espada at naisip si Salyura, naniniwalang sa wakas ay makakaganti na siya sa kanyang kaaway sa nakaraan. Ikinumpas niya ang kanyang espada at sa isang slash ay napatay ang nasa harapang linya. Pagkatapos ay sinabing gusto niyang makita ang kanilang mga skills. Nakita ito ni Connor at nagtaka kung ano yun. Tinanong niya kung isa ba itong aura blade, ngunit na-realize na siguradong walang aura. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa frustration at naisip na si Van ay napakalakas ng hindi makatao. Nagbigay si Connor ng senadorya sa kanyang mga knights na nagdedesisyong dadagmin siya gamit ang mga techniques. Pinalibutan ng ilang knights si Van nang malapitan at na-realize ni Van na binago nila ang kanilang estratehiya upang kabkuban siya.
Itinuturing itong hindi masamang pagpili, naisip niya na kung na-realize nila ang pagkakaiba sa lakas, dapat nga silang lumapit sa kanya gamit ang skill, ngunit ang mga skills ay mga skills lamang. Ibinulsa muli ni Van ang kanyang espada at ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Pagkatapos ay mabilis niyang binunot muli ang kanyang espada at sa isang strike ay pinagtataga silang lahat pabagsak. Nang makita silang bumagsak, nagtaka si Kier tungkol sa quick draw technique na narinig lamang niya noon. Naalala niya na ang quick draw technique ay isang sword technique kung saan mabilis na binubunot ang espada upang gulatin at atakihin ang kalaban. Naniniwala siya na ang saklaw ng teknik ay limitado sa taong nasa harap at nagtaka kung ito ba ay aura, ngunit na-realize na hindi ito aura o bloodthirst. Sa isang strike lamang, kalahati ng kanyang mga tao ay tumilapon. Pinalibutan muli si Van ng mga natitirang knights. Tumayo si Canir, laban kay Van at naisip na tinawag siyang genius swordsman sa buong buhay niya at kailangan niyang lumaban. Sinabi ni Van kay Canir na hindi siya tumakbo at tinawag itong kahanga-hanga. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Canir at sinabihan siyang manahimik. Sinabi ni Van na kung si Canir ay isa sa mga vipers, ang nagturo sa kanya ay dapat na ang ulong ahas na si Salira. Binunot ni Van ang kanyang espada at sinabing ang isang ahas ay hindi kailanman magiging isang dragon. Sa frustration, sinabihan siya ni Canor na huwag siyang paglaruan. Ikinumpas ni Canor ang kanyang espada at nagsimulang umatake kay Van. Iniwasan ni Van ang kanyang mga strikes at sa isang slash ay tinalo si Canor.